Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang po tayo dito sa kanilang Prayer for Peace Rally na isasagawa ng mga Maka-Duterte mga kababayan. Itong salmot sa hakbang ng mausig. Diyan po sa Negros Oriental sa May 7, 2024, 5 p.m. Sabi po ng iba mga kababayan, tuloy na daw. Dito ay gaganapin sa Pantawan 3, Rizal Boulevard, Dumaguete City. Ayan mga kababayan. At ito nga, binabasa ko 2 days ago, sabi wala nang makakapagpigil ng mga maisog. Maisog daw kasi is matatapang. So wala nang makakapagpigil ng mga maisog sa Dumaguete. Tuloy na ang maisog prayer rally sa Dumaguete. Ito mga kababayan ay pinost 2 days ago. So, ito, kung mapapansin ninyo, nandito tayo sa Facebook page at tinype ko yung maisog rally sa Dumaguete. At ito guys yung nagdalabasan. Ayan mga kababayan. Okay. Ito yung pakita ko na rin sa inyo. Ito yung preparation mga kababayan sa hakbang maisog sa Dumaguete City. Ito yung yung kanilang stage. Ayan. So, yan po yung stage, pine-prepare po nila ang stage dyan po sa Negros Oriental. Ayan mga kababayan. At pero dito, ito, nako, 51 minutes ago mga kababayan, merong post. Nangyari, ni-recall daw ng mayor sa Dumaguete ang rally permit ng maisog. Ibig sabihin, nangyari, binigyan ng permit, pero ngayon, inire-recall, binabawi ng mayor ng Dumaguete itong rally permit ng maisog. Tapos, ito na. Next, we are just waiting for the declaration of... Ayan, ito na sila. Siyempre, medyo binitin-bitin pa. Kasi alam nyo naman, itong mga ito ay sabi ko sa inyo gagamitin nila itong mga dahilang ito, itong mga nangyayari, para pabagsakin itong gobyerno Marcos. Alam naman natin, itong mga rallies na ito, hindi naman to ginagawa para sa taong bayan. Hindi po ito kanilang isinasagawa para talagang gisingin ng gobyerno Marcos at kausapin ng gobyerno Marcos na ituon ang kanilang gobyerno sa paglilingkod sa bayan. Kasi halos wala naman po ako nakikitang ganun naririnig po natin puro mura, puro galit, puro puot dito kay Presidente Marcos at sa lahat po ng mga ng mga opisyalis ng gobyerno. Pinangungunahan nito ng mga Duterte at nandiyan pa sa Gedli, si Maharlika. So ito mga kababayan yung mga ginagawa nila. At ito, na-recall nga daw ng mayor ng Dumaguete itong rally permit. At nako, ito, we are just waiting for the declaration of abangan natin kung ano yung karugtong niyan guys At ito pa, may nakita pa ako. Ayan ito naman post ng isa rin nilang mga kasama nila sa diyan sa DDS. Kawalang hiyaan talaga ng administratives nito ni Da Junior. Pinipigilan naman ang rally ng maisog sa Dumaguete. Ayan mga kababayan, sinasabi, ito nga pagpigil ng mayor dyan po sa rally sa Dumaguete, ito na naman daw ay tinuturo nila kay Marcos. So may si Marcos na naman daw, si Da Junior na naman daw ang may dahilan. O bakit ito nga kanilang peace rally na 2 days ago ay ito nga tuloy na. Pero ngayon, mukhang hindi matutuloy dahil nga sa wala ng permit. Ni-recall daw yung permit ng mayor ng Dumaguete, pero alam niyo mga kababayan, sa totoo lang pwede nilang gamitin yan Ayan pagkaka-recall ng permit kasi actually may permit na Ngayon, sabi nila may permit pwede namin ituloy ito. Kahit na ni-recall, nabigyan sila ng permit. Ito yung nakakatakot. Pwede silang pwede nilang ituloy. May pinag-usapan natin nung nakaraan, di ba sabi ko sa inyo? Pwede nila itong gamitin para manggulo. Di ba? Pero bago yan, ito, pakita ko muna sa inyo. Ito ay mismo, ay post ni Jay Sonsa. So ito yung confirmation mga kababayan, confirmation ng mga post kasi pinakita kong post kanina, mga post po yun ng mga netizens. Ngayon ito, mismo itong kanilang isa sa kanilang mga taga-suporta, ito pong si Jay Sonsa,
Ito po mga kababayan, ano po ito, Jason sa, swelduhan po ito ng SMNI. Ang sweldo po nito mga kababayan ay 1 million per month. So sa tingin ko, hindi naman siya magpo-post na kung hindi niya konfirmado. Kaya nga mga kababayan, ito yung konfirmadong report. Sabi ni Jason sa 6 hours ago, binigyan ng permit, pinayagang makapag-set up, subalit kagabi ay pinabaklas ng mayor yung stage setup. Ayan mga kababayan, tingnan nyo sa screen. So sabi ni Jason sa binigyan ng permit, pinayagang makapag-set up, subalit kagabi, ano nangyari? Pinabaklas ng mayor yung stage setup. At syempre dahil dito, gagalit itong mga DDS mga kababayan. Ito, magbabasa ako ng ng mga comment ng mga Duterte supporter. Gusto talagang galitin ang taong bayan. Ito na naman sila. Ito na naman guys yung lagi nilang yung kanilang bukang bibig, taong bayan. Well, ito lang sasabihin ko dito sa kung sino man tong netizen na to. Hindi po taong bayan ang nire-representa ninyo. Hindi po kayo majority. Kapag sinabi nyo kayo ang taong bayan, ibig sabihin kayo ay majority. Ibig sabihin, kayo ang mas nakakarami. Diba? Kasi sinasabi nila, parang sinasabi niya, gusto talagang gipitin ang mga Pilipino o taong bayan. Well, para maging malinaw lang sa mga kababayan natin, hindi po sila majority. Hindi po sila ang taong bayan. Kasi pwede mo sabihin taong bayan kung majority kayo, pero hindi eh. Alam niyo ang majority? Alam niyo ba kung anong panawagan ng majority? Ayon po sa survey mga kababayan, majority of the Filipinos, okay, gusto nilang papasukin ng ICC. Doon na lang tayo bumase guys, doon na lang tayo bumase. Majority of Filipinos gustong papasukin ng ICC. Sino ba ang gusto magpapasok sa ICC? Siyempre, yung mga anti-Duterte, yung ayaw kay Duterte. So, ibig sabihin, yung mga sumusuporta kay Duterte, sila yung minority. Sila yung mas konti at iilan lang. Yung mga taga-Bustos Bulacan, hindi nila hawak yun. Kasi hindi nga sila nakatuloy. Yung kanila maisog rally, nausog dun sa Bustos Bulacan. Ito. Dito naman sa Negros Oriental. Mukhang hindi na naman sila mapapaboran dito. Hindi lang natin alam kung itutuloy nila yung rally kahit wala silang permit o ihinto nila. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero alam niyo mga kababayan, sabi ko nga, ito po yung nakakatakot. Ito po yung babantayan natin mga kababayan. Kasi alam niyo, pwede nilang gamitin to eh. Pwede nilang gamitin to para guluhin ang sarili nilang rally. Pag nagkagulo at meron pong, sabihin natin meron pong namatay. O sadyain nilang patayin. O gawin nilang sakripisyo na kanilang kasamahan. Para lang meron silang dahilan na ito ay kagagawan ng Administrasyong Marcos. Ituturo nila ngayon sa gobyernong Marcos. Dahil sila'y ginigipit di umano. Pwede nilang palampasin na ganon at magsisimula sila ng mga kilos protesta. Kukunin nila ang simpatsya ng taong bayan kasi taong bayan, tayo yung mas marami. Palalabasin na sila'y biktima, sila'y inape dahil nga doon sa mangyayari if ever. Na sana naman po wag mangyari. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, nung mga unang rallies, okay, ganda, smooth. Pero ngayon, ang daming humahadlang. At ito, pero yun, natayo na yung stage. Tapos, ang ginawa, nirecall yung permit, tapos pinabaklas yung stage. Pero pwede nila ituloy ito eh. Ang basahin ko lang, pabor sa maisog yan, mas lalang pinapawi ng Administrasyong Marcos ang martial law, way of government at lalong pinapaalsa ang emosyon ng taong bayan. Ito na naman siya. Huwag niyo po gagamitin ng taong bayan dito po sa mga DDS kasi hindi po kayo ang taong bayan. Portion lang po kayo ng taong bayan. Dapat sabihin nyo na lang, pinapaalsa ang emosyon ng mga DDS
Huwag po taong bayan kasi hindi po kayo taong bayan. Pag sinabi niyong taong bayan, ito na naman tayo, mag-election na naman tayo. Pag sinabi natin taong bayan, majority. So, hindi po kayo majority. So, pinapalsa ang emosyon ng mga DDS na mali itong gobyernong ito, mas nationwide na nagiging sentimento ng mga Filipino. Ito na naman tayo, mali na naman to. Ang nagiging sentimento ng mga DDS, huwag nyo gagamitin yung Filipino. Pwede nyo gamitin Filipinong DDS. O kaya naman taong bayang membro ng mga DDS, ay nang gagamitin niyo. Huwag yung as in general kasi marami pong hindi kasama sa inyo. Kasi majority ay hindi po sumasang-ayon sa inyo. Alright, sentimento ng mga Filipino sa pagsupil ng freedom of expression. Ito na. Sobra na ang kanilang pangapi sa taong bayan. Ito na naman tayo. Ang dami nating dapat i-correct dito sa totoo lang. Sobra na ang ginagawang pangapi sa tao ni Duterte. Pwede yung ganun Huwag naman taong bayan kasi katulad namin, kami taong bayan kami. Majority taong bayan So, hindi naman kami inapi ng gobyerno. Diba guys, inapi ba tayo ng gobyerno? Hindi naman Kayo lang feeling nyo inaapi kayo. Dahil niya sa mga kilos protesta na ginagawa ninyo, ang layunin naman hindi para sa taong bayan, kundi para sa pansarili ninyong kapakanan. Sobra nang ginagawang pangapi sa mga tao ni Duterte. Yan, mas magandang gamitin nyo. Kaya sa oras na parang oras na para kumilos kayong lahat dyan sa ginawa nilang kawalanghiyaan. Dapat kumilos kayo. Hindi kami, kasi kami hindi kami kikilos laban sa gobyerno. Kasi hindi naman kami inapi ng gobyerno. May mga mali ang ginagawa gobyerno, tinatama namin yan, sinisigaw namin yan. At okay na sa amin yun, hindi namin kailangan na sumigaw, pabagsakin ng gobyerno. Nakatulad ng ginagawa ninyo. Kaya ito kung babasahin ninyo mga kababayan, halos lahat halos lahat. Itinuturo itong pag-recall ng permit at pagbaklas ng stage kay Marcos. Sabi nga dito, diktador. At ito, nananawagan pa, VP Inday Sara, galaw-galaw na po. Hindi gagalaw si Sara Duterte. Ang ganda ng pwesto niya, naghihintay lang siya Hindi gagalaw yan kasi wasa gumalaw yan. Pag ginalaw niya yung baso, delikado. Mawawala yung kanyang pagdanasa. Maapektuhan yung kanilang plano. Kaya hindi nyo pwede pagalawin si Inday Sara Duterte. Gagalaw lang yan sigurado pag tinanggalan niya Marcos dyan sa DepEd o kaya hindi na nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Gagalaw yan. Pero ngayon wala pa yan. Pa-blessing lang yan si Sara Duterte. Okay. So yun mga kababayan yung nako. Etong update natin dito sa kanilang Maisog Rally, Peace Rally mga kababayan. At talagang hindi na naman siguro matutuloy o kaya pwedeng matuloy. Pero ang katotohanan po, para sa kaalaman ng lahat, nirecall na po ang permit ng Maisog Rally dyan po sa Negros Oriental. At ayon kay Jay Sonsa, yun na, nabigyan ng permit, pinayagang itayo yung stage. Pero ngayon, kagabi pinabaklas yung stage. So, abangan natin kung ano balita kasi hindi ito binabalita sa wala tayong balita Naghanap pa talaga ako ng mga post para lang maibalita sa inyo kung ano ang latest, kung anong update dito sa Prayer for Peace Rally Kuno ng mga maisog na umuusig sa gobyerno. Nagaganapin po dyan sa Negros Oriental. So, iyan lang muna ang ating update pagdating po sa kanilang rally. At gusto ko na rin pong bagitin sa inyo na tuloy na po ang rally laban po kay Sara Duterte mga kababayan. Ito naman po ay Sara Duterte resign sa DepEd at ito ay kumbaga non-partisan. Kahit sino po pwedeng umattend. Wala pong kinikilalang kulay, pula ka man, dilaw ka man, pink ka man, asul ka man, berde ka man, o kahit anong kulay. Moreno ka man, puti ka man. Wala pong ganong kulay. Ang importante po, kapag kayo o kung kayo ay naniniwala na dapat nang mag-resign ni Sara Duterte
bilang Secretary ng Department of Education. Dahil sa mga kadahilan ng matagal na natin pinapakita, panoorin niyo yung mga videos natin, pinapakita natin doon yung mga dahilan, bakit kailangan mag-resign ni Sara Duterte. Siyempre, incompetence. Hindi siya napaka-incompetent na itong ating Deputy Secretary at mas inuutusan niya yung kanyang mga undersecretaries na humarap niya sa mga kanilang mga pagharap siya sa Kongreso na ang dapat ang haharap kasi secretary. Ikaw ang secretary, tapos uutos-utusan mo lang yung mga undersecretary mo. Paano mo matututunan yung mga dapat mong gawin? Aminado ka naman na hindi mo lahat na pag-aaralan. Kapag ganyan, hindi mo kaya, trabaho mo, mag-resign ka na lang. Kaya kung ayaw mo mag-resign, mananawagan ang taong bayan. Yan. Pwede ko na gamitin ng taong bayan kasi majority, naku mga kababayan, na majority na po. Wala na pong kulay pinag-usapan to, Dits. May mga campaigns, dilawan, pro Marcos, pro government, Iskonians. Sama-sama na ba sila, mga kabunyog? Sama-sama na po sila sa panawagan na mag-resign itong si Sara Duterte. Kaya mga kababayan, kung kayo atin ng mga rally, siguraduhin ninyo na ito'y para sa taong bayan. Hindi po para doon sa kanilang sariling kapakanan lamang, doon sa gusto nila mangyari. Huwag po kayong magpapagamit sa mga ganyang klaseng mga politiko. Alright? So, dito sa Prayer for Peace Rally dyan po sa Negros Oriental, good luck na lang po. At sana huwag mangyari yung iniisip natin, baka tuloy nila at manggulo sila, guluhin nila yung kanilang sariling rally at meron silang sakripisyo at ituturo kay Marcos, ituturo sa administration, delikado po yan. Kaya ingat po mga kababayan na magmasid-masid tayo, bantayan natin itong ating gobyerno, protect the government. Siyempre, kapag sinabi natin protect the government, protect the president. Alright, so yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.